Unang Egypt sa Baguio umarangkada na. Presyo ng gulay at baboy alamin. Ibagyo Festival opisyal nang nagsimula. SLU nanguna sa Pharmacist Licensure Exam. Baguio City, handa na nga ba? BSK election ating kumustahin. BCPO 100% drug-free. Outstanding youth leaders and organizations pinarangalan. Top notchers ng GEL exam kilalanin. Presyo ng gasolina may rollback. Ugnayan ating balikan. Agila sa Teachers Camp na rescue. Produksyon ng Ato Coffee ating alamin. Live mula sa Baguio City Hall. Ito ang PIO Baguio Balita. Magandang hapon Baguio na imbag Malem Cordillera. Narito na ang PIO Baguio Balita. Hatid namin ng mga impormasyong tunay, kwentong kagigiliwan at balitang maaasahang nakalap sa linggong ito. Live mula sa Baguio City Hall, ako si Jen Surwalo. Umarangkada na ang kauna-unahang electric jeep sa lungsod ng Baguio. Tunghayan natin yan sa aking report. Naganap noong Biyernes sa Ibaloy Heritage Garden sa pangunguna ni Mayor Benjamin Magalong, matagumpay na i-turn over ang kauna-unahang sasakyang de kuryente o e-jeep sa Irisan Jeepney Operators and Drivers Association Transport Group o IJODA. Ang kauna-unahang e-jeep ay may kabuang kapasidad na 32. Ayon kay IJODA Chairperson Alert Bangsael, ang bagong electric jeep ay daragdag sa 11 modern jeepney at 78 traditional jeepney na meron ng asosasyon. Ang paglulunsad ng e-jeep sa lungsod ay alinsunod sa programa ng United Nations Development Program o UNDP na naglalayong mabawasan ng carbon emissions para sa kalikasan at para sa kalusugan ng mga mamamayan. Bagamat libreng binigay ang e-jeep, ang IJODA ay nangakong kukuha pa ng isang bagong unit upang suportahan ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ako si Jen Surwalo, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Presyo ng gulay at baboy sa pamilihang lungsod ng Baguio ating alamin. Balitang tinutukan ni Tana Abuyuan. Price update muna tayo dito sa pamilihang bayan ng Baguio City. Tumaas ng 5 piso ang isang small tray ng itlog, samantala tumaas naman ng 10 piso ang medium at large. Aabot naman sa 20 hanggang 50 ang ibinaba ng presyo ng mga prutas. Ang honeydew na dating 120 to 200 pesos per kilo ay 120 pesos na lang ngayon. Ang papaya na dating 50 to 70 ay naglalaro na lang sa 40 to 50 pesos ngayon. Saging 50 per kilo, avocado 300 per kilo, orange 130 per kilo. Ang lowland vegetables, ang ampalaya ay 100 pesos per kilo, pechay 40 per kilo, talong 120 per kilo, kamatis 100 to 150 pesos kada kilo, string beans 30 per kilo at kalabasa 50 per kilo. Sa highland vegetables naman, carrots 80 per kilo, sayote 20 per kilo, broccoli 170 kada kilo, cauliflower 230 per kilo. Dako naman tayo sa mga isda.
Tumaas ang presyo ng bangus na ngayon ay 220 pesos na per kilo, ngunit nagmura naman ang tilapia na ngayon naglalaro na sa 120 to 130 pesos per kilo. Ang whole chicken ay 170 pesos per kilo, samantalang ang drumsticks ay nasa 200 pesos kada kilo. Wala namang nagbago sa karne ng baka na siyang nasa 430 pesos per kilo pa rin, at ang karne ng baboy ay nasa 320 hanggang 360 pesos pataas. Patuloy naman ang pag-obserba ng City Veterinary and Agriculture Office sa anumang paggalaw ng presyo at produkto sa pamilihan ngayong papalapit na ang Pasko. Paalala naman ng mga otoridad, maging mapanuri sa pagpili ng mga produkto sa pamilihan. Nag-uulat, Dana Buyan para sa PIO Baguio Balita. Muling nagningning ang mga iba't ibang talento sa ika-6 na taon ng Ibaguio Creative Festival. Ang makulay na simula ay tinutukan ni Bianca Paderes. Unang selebrasyon ng Ibaguio Creative Festival sinimulan na noong ika-11 ng Nobyembre. Gamit ang temang Create Change, Change Creates, ang pagdiriwang ay magbibigay ng entablado sa mga iba't ibang mga likha at talento ng Baguio City. Ang taong-taong inaabangan na pagdiriwang ay ang rason kung bakit naitalaga ang lungsod ng Baguio bilang isang UNESCO World Creative City. Layunin ng pagdiriwang na magtipon at ang tuluyan ng hasahin ang mga talento at gawang sariling atin, kasabay rin sa pagbibigay pugay sa kulturang Cordilleran. Ang selebrasyon na ito ay magtatampok ng mga iba't ibang kompetisyon at parangal para sa kahusayan ng mga local artists. Napaka-importante na i-celebrate natin yung mga iba-ibang talents dito sa Baguio. Lalong-lalo na after we were designated as a UNESCO Creative City. That is really a manifestation that we have such talents here in Baguio. Platforms like the Baguio Creative Festival provides the avenue for not only showcasing but enhancing further. Ito na ang ika-6 na anibersaryo ng Ibaguio Creative Festival na magpapatunay sa walang humpay na giting ng mga artist at tagalikha sa pagsusulong ng kultura at sining sa syudad ng Baguio. Nag-uulat, Bianca Paderes para sa PIO Baguio Balita. Isang universidad sa Baguio ang nanguna sa katatapos lamang na pharmacist licensure exam. Alamin natin yan sa report ni Bianca Paderes. Nanguna ang St. Louis University sa naganap na 2023 Pharmacist Licensure Examination ngayong buwan. Batay sa datos mula sa Professional Regulation Commission, pinarangalan bilang top performing school ang St. Louis University, na may kabuoang tagumpay na 96.84%. Ito ay isang patunay sa dedikasyon at kahusay na mag-aaral at guro ng SLU. Ayon sa pahayag ng Dean ng School of Nursing, Allied Health and Biological Sciences na si Dr. Ann P. Opinia, isa sa mga nakatulong sa paaralan ay ang dedikasyon ng mga guro na bigyan ng kalidad na edukasyon ang mga mag-aaral. And of course, the facilities given by the administrator, the St. Louis University administrators as support to this endeavor of giving quality education to our students, all of our students. 245 ang kabuoang pumasa ng mga mag-aaral mula sa St. Louis University. We provided yung parang it's an entry-level competency. It will now be up to the graduate and new passer to build on to these competencies that we have given so that they will be excelling in their own programs of endeavor or whatever track they will be going. So we have provided the foundation, then they have to get on with their lives, but do not forget that you came from St. Louis University, a missionary school, and therefore panindigan nyo yung tatak Louisiano. Ang kahanga-hangang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbibigay karangalan sa kanilang mag-aaral at guro, kundi nagtataas din sa kanila bilang pangunahing institusyon sa larangan ng edukasyon. Nag-uulat, Bianca Paderes para sa PIO Baguio Balita. Paghahandang ginagawa ng lungsod ng Baguio sa dagsa ng turista ngayong Christmas season, ating alamin sa report na tinutukan ni Levi Dalagonan.
Sa papalapit na Christmas season, inaasahan na ng BCPO o Baguio City Police Office ang pagdagsa at pagpatuloy ng pagbisita ng mga turista. Inaasahan rin ang mabigat na trapiko o tao sa lungsod. Ayon kay BCPO Police Captain Angeline Dumpain, handa at nakaplano na ang mga kapulisan para sa paparating na holiday season. Ang ating Baguio's Finest na pinangungunahan ng ating City Director na si Police Colonel Francisco Buluayan Jr. ay meron ng templated regarding sa deployment. Kasi nga po, last year, yun yung unang Christmas ni Sir CD dito. So, siya mismo nag-supervise dun sa deployment natin. So, templated na po siya. Para naman sa mga balak bumisita dito sa lungsod ng Baguio, mailang paalala ang ating mga kapulisan na sumunod at alamin muna ang mga ordinansa, transaksyon sa mga transient houses at coding ng mga sasakyan. Ito ang mga numerong pwedeng tawagan kung may katanungan o transaksyon sa ating mga kapulisan. Levi Dalagonan, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Bagamat tapos na ang barangay at SK elections, alamin natin ang mga naganap sa lungsod ng Baguio. Nagbabalik si Levi Dalagonan. Maayos at matiwasay ang naging resulta ng kakatapos na eleksyon sa pangbarangay at sangguniang kabataan nitong ika-30 ng Oktubre sa lungsod ng Baguio. Ayon sa tala ng Commission on Elections o COMELEC Benguet Baguio, walang naiulat na anumang uri ng karahasan o dayaan mula sa pagkampanya ng mga kandidato hanggang sa pagbilang ng mga boto ng mga botante. Itong COMELEC Baguio Benguet is under Category 3. So, pag sinabi nating under Category 3, wala tayong untoward incidents ng election-related violence, mga ganyan, o yung mga intense rivalry of politicians. Wala, talagang expected na this is going to be a peaceful, orderly elections. Kaya, wala naman kaming masyadong challenges na harap concerning yung barangay and SK elections. Ayon kay City Director Police Colonel Francisco Buluayan Jr., ika-23 ng Oktubre pa lamang ay nagsagawa na ng pagpupulong ang mga opisyal upang masiguro na hindi maapektuhan ng undas ang eleksyon. Mas pinagpit rin ng Baguio City Police Office ang kanilang pagbabantay dahil sa pagdagsa ng mga turista. Pinagandaan natin and ito po yung barangay and SK election sa Monday, and the succeeding days will be the traditional Filipino celebration of the All Saints Day and All Souls Day. Package yung security preparations natin because it is a 1 week duration, and we also expect the influx of tourists because we will be expecting na long weekend ito. Magaganap naman ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong pinunong na halal sa City Hall, Nobyembre 20 ng umaga. Nag-uulat para sa PIO Baguio Balita, Levi Dalagonan. Mga kabagyo, good news dahil ang Baguio City Police Office ay itinanghal na pinakaunang drug-free headquarters sa buong Cordillera. Ang magandang balita ay hatid sa atin ni Dana Abuyuan. Kinilala ng PIDEA ang Baguio City Police Office bilang ang pinakaunang drug-free headquarters sa buong Cordillera. Sa pangunguna ni City Director Police Colonel Francisco Buluayan Jr., 532 police personnel ang isinailalim sa drug test. Tiniyak naman ng Baguio Forensic Unit ang mga isinagawang pagsusuri at binahagi na ang mga resulta ay tumpak at may kredibilidad. Una sa lahat, ang ating City Director na si Police Colonel Francisco Buluayan Jr., yun nga po nagpapasalamat sa bawat isa sa Baguio's Finest dahil po sa teamwork at of course, medyo hindi lang madali ang pinagdaanan dito para po makamit natin to. And of course, with the help naman po ng ating local government unit na pinangungunahan po ng ating butihing Mayor Benjamin Magalong. And of course, yung mga stakeholders natin and faith-based group, tumutulong din po natin po ang mga yan sa mga programa natin. And yun nga po para makamit natin itong 100% drug-free workplace. Samantala, kinumenda naman ni Cordillera Acting Regional Director Julius Paderes ang pagtutulungan at patuloy na pagsisikap ng mga tauhan ng BCPO upang makamit nila ang karangalang ito.
Ang gantimpala bilang isang drug-free workplace ay binigyang diin sa pamamagitan ng paglalahad ng tarpaulin na siyang simbolikong representasyon ng kanilang pangako sa pagpapanatili ng isang drug-free na kapaligiran. Ang tagumpay na ito ay magsisilbing isang kapuri-puri na halimbawa para sa iba pang mga ahensya at organisasyong nagpapatupad ng batas laban sa pag-abuso sa droga. Ako si Dana Buyan, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Binigyang parangal naman ng Baguio City officials ang mga namumukod tanging kabataan at organisasyon sa lungsod. Ang buong report sa ulat ni Kimber Advincula. Binigyang parangal ng mga Baguio City officials ang mga outstanding youth leaders and organizations sa lungsod nitong Lunes. Kinilala at binigyang papuri ng lokal na pamahalaan ang mga ginawang paglilingkod ng mga youth leaders at iba't ibang organisasyon. Pinangunahan ng City Youth Development Office ang paghahanap na nagresulta sa 11 youth leaders ng iba't ibang barangay at lokal na organisasyon. Kabilang sa mga outstanding youth organizations ay ang Red Cross Youth Baguio Chapter, Anxiety and Depression Support Group Youth, JCI Las Chicas del Baguio, United Volleyball Club Baguio Benguet, at Youth for Peace Baguio Chapter. Ito ay parte ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan na nagpaparangal sa mga nagpakita ng kani-kanilang mga kontribusyon sa paglago ng lungsod. Nag-uulat Kimber Advincula para sa PIO Baguio Balita. Ating kilalanin ang mga top-notchers sa katatapos lang na Geodetic Engineering Licensure Exam. Nagbabalik si Kimber Advincula. 3 estudyante mula sa St. Louis University pasok sa top 10 ng Geodetic Engineering Licensure Examination. Nakapagtala ng 22 bagong Louisian Geodetic Engineers ang SLU School of Engineering and Architecture matapos ang nakaraang licensure examination noong October 25 to 26. Isa sa 3 Louisian top-notchers ay si Engineer Jimmery Gadeja na nasa ika-4 na pwesto na may 88.60%. Sinunda naman ito ni Engineer James Molino sa ika-5 pwesto na may 88%. Samantalang si Engineer Vienna Baturi naman ay nasa ika-8 pwesto na may 86.40%. Before I started my college, sinet ko na talaga yung goals ko na mag-graduate with Latin Honors at the same time to top the board exam. Yung feeling ko ngayon na napasama ako sa top 10, parang dream come true. At the same time, very fulfilling kasi nakuha ko talaga yung dream ko lang noon. Nung nakita ko yung name ko, sobra yung kaba, sobra rin yung saya. Naiyak na rin ako nung nakita ko yung name ko dahil worth it yung sacrifice, yung pagod, yung puyat ng ilang months. Ayon kay Engineer James Molino, ay talagang kanyang pinaghandaan ang board exam. Kanya ring payo sa mga susunod na board exam takers, huwag pabayaan ang kanilang kalusugan at siguraduhin na may tamang oras para sa pahinga. Sobrang saya po. Masabi ko pang sobrang masaya. Tuwang-tuwa po ako nung malaman ko na kabilang ako sa top 10. Ayon kay Engineer Vienna, sipag at disiplina sa pag-aaral ang naging susi upang makamit niya ang kanyang layunin ng pagiging top-notcher. Yung tip ko rin sa mga magte-take ng board exam is paniwalaan nyo yung sarili nyo, na kaya nyo, na may kapasidad kayo na pumasa at the same time mag-top sa board exam. Kasi for me, board exam is a lonely battle. Sarili mo lang yung kalaban mo dyan. At the same time, sarili mo lang yung kasangga mo. So, dapat maging confident ka sa sarili mo at the same time, magtiwala ka kay Lord. Kasi siya yung magbibigay ng lakas para sa'yo. Effort never betrays naman, kaya mag-effort ka lang mag-review at magiging worth it yung puyat, yung pagod, yung sacrifice ng ilang months. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa Diyos kasi hindi ko makakamit yung tagumpay na to kung wala yung tulong niya. Alam ko na tinulungan niya ako. Board exam mismo hanggang sa paghihintay ng result. Sa family ko, thank you so much sa tiwala at suporta mula nung nag-aaral pa ako hanggang maging engineer na ako. Gusto ko rin pasalamatan yung faculty ng Geodetic Engineering ng SLU. Thank you for guiding me
to achieve this success. Thank you also for sharing your wisdom to us. Nag-uulat Kimber Advincula para sa PIO Baguio Balita. Pagbaba ng presyo ng petrolyo tutukan sa ulat ni Kin Oviedo. Epektibo na noong November 14 ang price rollback ng iba't ibang fuel products ng mga iba't ibang gasolinahan. Inanunsyo ng ilang kumpanyang tulad ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, Phoenix Petroleum, PTT, Sea Oil, Shell at Unioil, nakakaltasan nila ang presyo ng 70 sentimo kada litro, samantalang 3 piso naman sa bawat litro ng kanilang diesel. Sa kabilang banda na may nagbawas din ng 2 piso at 30 sentimo sa bawat litro ng kerosene ang mga kumpanyang Caltex, Sea Oil at Shell. Ako si Kino Oviedo, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Samantala, balikan natin ang mga naganap sa katatapos na ugnayang panglungsod ng Baguio City Hall. Ang update na report ni Kin Oviedo. Ginanap nitong Miyerkules, November 15, ang ugnayang panlungsod on Drug Abuse Prevention and Control Week alinsunod sa Presidential Proclamation No. 124 dated November 26, 2001 sa Multipurpose Hall ng Baguio City Hall. Binuo ng mga kababaihang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan ng lungsod ang umupo sa panayam noong hapon, partikular na ang Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, City Health and Services Office, City Social Welfare and Development Office at Baguio City Police Office. Isiniwalat ni PDEA Car Intelligence Officer 3 Serafina Tenenan ang kondisyon at kalagayan ng rehiyon at lungsod ng Baguio ukol sa kaso ng droga. So far sa Baguio City, we have 129 barangays. And from that 129 barangays, ang drug cleared po natin is 124. And 4 na po ang drug-free barangays. Overall, dito sa Baguio and Benguet is drug-cleared po tayo. Counting ng the whole country is ang Cordillera ang isa sa pinakamababa ang affected barangays niya. Ibinahagi naman ni na CHSO Medical Officer 4 Dr. Grace Tolito at CSWDO Social Welfare Officer Turakil Madlon ang epekto ng paggamit ng droga kung saan hindi lamang ito nakasisira sa ating pampisikal at pangmental na kalusugan, kundi ay nakaapekto rin ito sa relasyon natin sa ating pamilya at sa komunidad. Tiniyak ni BCPO Police Captain Angeline Dongpaen na tapat ang ahensya sa pamumuno sa paglaban sa mga illegal na droga. Amin po masasabi na very effective kami pagdating sa drug prevention and control. Kung hindi sa mismong hanay namin, gagawin din namin na mag-drug test. So, inuna po dito sa headquarters na nag-undergo ang 500 plus na personnel para po sa drug test, random drug test, and yun nga po, negative lahat po sila sa result. Pinaalalahanan ng publiko na maging mapagmasid at magsumbong sa nararapat na awtoridad kapag nakakita ng anomalya sa ating kapaligiran. Patuloy ang panawagan sa mga bagong halal na barangay officials at mga mamamayan ng lungsod para magtulungan at magkaisa para mapanatili ang drug-clear at drug-free status ng mga barangay dito sa Baguio City. Ako si Kino Oviedo, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Samantala, isang uri naman ng agila ang na-rescue sa loob ng teachers camp. Para sa buong ulat, narito ang aking report. Na-rescue ang isang kakaibang uri ng agila na natagpuan sa loob ng teachers camp. Ayon sa rescuer na si Emilio Del Rosario, ang naturang agila ay nahabol ng mga uwak bago ito magtago at matagpuan sa naturang lugar. Agad naman sinurrender sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at nakumpirmang ang agila ay isang juvenile rufous-bellied eagle na hindi madalang makita dito sa lungsod ng Baguio. Pinakawalan din naman kaagad ang agila sa barangay Santo Tomas pagkat malakas naman raw ito at kaya pang mabuhay sa wild. Ako si Jens Roalo, nag-uulat para sa PIO Baguio Balita. Sa mga nagbabalak namang gumala at mamasyal dito sa Baguio ngayong weekend, ay dapat niyong alamin kung magiging maaraw ba o maulan. Sa ulat panahon ni Levi Dalagonan.
Para sa mga nagbabalak bumisita dito sa Baguio, huwag kalimutang magdala ng payong dahil may tsansang umulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan bandang alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng Sabado. Pati na rin sa Linggo, aasahan ng pagdilim at pagbugso-bugsong mga ambon. Binabantayan naman ang low pressure area na may posibilidad na maging bagyo at sakaling pumasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility. Kung ito man ay maging bagyo, papangalanan itong Kabayan. Samantala, asahan ng pagbaba ng temperatura sa patuloy na paglakas ng amihan. Kasama nito ang bahagyang kabugso-bugsong ulan dito sa Northern Luzon. Iyan ang Baguio Weather Update. Muli ako si Levi Dalagonan, your Weather Baguio Boy. Mga kabagyo, amihan season na at masarap humigop ng mainit at masarap na kape, hindi ba? Kaya naman ating alamin kung paano nga ba nagiging masarap ang Atok Kape. Nestled in the highlands of the northern Philippines lies the town of Atok, Benguet. Here, coffee farming is a way of life, and these precious coffee beans they grow will eventually become the world-renowned Atok Coffee. We Filipinos love coffee. Regardless if you want to be productive, catch up with friends, or even spend time with our loved ones. Coffee is more than a beverage. It is staple, especially in Baguio, home of coffee lovers seeking a warm cup for the cold weather. And while they have seen how their coffee is made, hidden with its envelope is its origins. Here in Kaliking, Atok, Benguet, we found this family of coffee farmers who have been thriving in selling their produce ever since. Isa po kaming farmer. And then, nung may co-op po kami, doon po kami nagbebenta ng kape. Pero nung nag-pandemic, medyo hindi umano yung kape, hindi gumalaw yung kape ng sa co-op. Kaya medyo namumroblema kami kung saan namin bebenta yung kape namin, yung produkto namin. Of course, yun ang produkto namin, doon po kami kumikita. So, naisipan namin mag-online, ganon. Si Davey, siya ang taga-online, siya po ang nakikiusap sa mga buyers. And then, ako po yung nag-aasikaso ng produkto para siguraduhin maayos bago ma-deliver, hanggang sa pag-deliver. Yung binata, siya po ang nagpapadihal, siya po ang nakatuka sa pagdihal at saka pag-deliver po. The Calbon family mainly harvests Arabica premium coffee, one of the most famous coffee beans used in Benguet. Known for its beans' citric and fruity undertones, make them among the best in the Philippines. Base po sa mga, kasi may pumunta din po dito nagre-research nung nasa co-op pa kami. Napatunayan nila na ang Atok Coffee ay isa sa mga pinaka-aromatic, mabango. In order to harvest a coffee from seedlings, it would take about 3 to 5 years before you can have the produce of the trees. And from then, the coffee beans process would take months before selling it to the market. Ang tinuro actually nila na is cuttings. Yung ika-cut siya na kapag mataas na daw, sabi nila i-cut. Pero nakita namin, trinay kasi namin yung cutting. So yung branches niya, nag-spread lang ng ganun. Masyadong nagbunga. Kaya tinuloy pa din namin yung ganyan. Kaya kapag nag-harvest kami, yun, siya. Gumagawa yung kahit anong panghila namin. Para mag-bend siya. And then, harvest.
The process of harvesting is rich and tedious, carried out with great care, is to handpick the ripe coffee cherries from the trees. This requires a gentle touch as the farmers must ensure that only the ripest cherries are harvested. Kaya pag yung red lang ang pinipitas namin. Kaya may first, second, third harvest. Ipapadihal sa machine para maging ganito po siya. Once it's picked, they are sorted by hand to remove any defective or unripe cherries. It is a time-consuming process, but essential to ensure the highest quality coffee beans are used. Sa amin, kasi ito po ang tinatawag na dried process. Una, pick red, yung red lang po ang kinukuha namin. Tapos, dinadried, sun-dried yun. And then, more than 1 month, siguro, bago siya ma-dried. And then, pag naalis na to, ayun, sinusort na doon sa loob. Inaalis yung mga cracks at yung mga damages. Pag maganda na siya doon, yun, ipapak na namin at i-deliver sa mga nag-order. Once the beans are fully dried, the family has their own secret to press the diffusing flavor and scent of Atok coffee. This is where the magic happens, as the beans are transformed from raw, flavorless seeds into rich, deep, and aromatic coffee. Kailangang patayin yung tubig before na ilagay yung coffee kasi magiging acidic siya kapag nagbo-boil siya. The process of harvesting Atok coffee may seem daunting, but it is what gives this coffee the rich and unique flavor. The farmers take great pride in their craft to producing only the highest quality coffee beans is evident in every cup. 3 to 5 minutes na i-rest mo na natin para bumaba yung kape. If we support yung local Benguet coffee natin, it will not just help them, pero eventually it will help small businesses rin na nag-start ngayon. Positive ako sa coffee industry natin sa Benguet. And I'm really looking forward na we recognize quality coffee. We all have to work together. Promote quality, promote yung hindi lang para makabenta, pero that we can have something that we can be proud of. At I believe na lahat rin tayo magbe-benefit, including yung mga umiinom ng kape. Sana magtuloy-tuloy ito at siya more on manual pa kami. Ang pangarap is sana po makakuha ng mga equipments na makakatulong sa business. Makatulong din po namin, pangarap namin na lumago at saka makatulong kami sa mga kapitbahay, kamag-anak para balang araw ay mapagtatrabahoan, ganon. Ate, updated na ba kayo? Ate, alam niyo na po ba? Ano po yun? Auntie, alam niyo na po ba? Excuse me po, alam niyo na po ba? Ate, naka-follow ka na ba? Saan? Ikaw, alam mo na ba na ang Baguio Public Information Office todo na sa pagpapalawak ng kanilang plataforma. Mga impormasyon, balita o mga updates ba ang iyong hanap? Tara na! I-follow at subaybayan ang mga TikTok, Reels at YouTube videos na tiyak na magpapatawa, magpapakilig at magbibigay ng kaalaman sa ating lahat. Huwag din kalimutan na i-follow ang aming Instagram account para sa mga pinakabagong update ng ating mahal na Baguio. Kaya ano bang hinihintay mo? Tara na at i-follow ang Baguio PIO sa YouTube, Instagram at TikTok para sa mga bago at kapanapanabik na content. Baguio PIO, laging kasama, konektada sa masa, impormasyong tunay at maaasahan.
At iyan ang mga nakalap na balita para sa linggong ito. Kabagyo, ihanda nyo na ang inyong mga regalo dahil 38 days na lang, Pasko na. Ito ang PIO Baguio Balit Serbisyong maaasahan, mapagkakatiwalaan at para sa bayan. Muli ako si Jens Rualo, maraming salamat. Live mula sa Baguio City Hall. Ito ang PIO Baguio Balita.